Welcome back sa ating bagong video mga kadyan. Ito po yung lingkod kadyan ng Janitor Tibeton Jahidep, usapang utang, usapang ola. So, bago po lahat sa mga newbies po, paki-subscribe na po, like, share, hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So ngayon, medyo nanawa na rin ako magbigay ng mga pangit na mga sinasabi o sabihin natin mga negative na sinasabi sa mga ola. Huwag naman nating lahatin lahat na ang ola ay masasama at nanghaharas. Parang example ko lang ng ganito, no? Ang penoy at balot ay parehas na itlog, pero magkaiba sila sa loob. Ang balot may sisiw, ang penoy ay bugok. Ganun lang po yung pwede nyo pagsamahin dahil parehas silang itlog. Pero hindi mo pwedeng sabihin na magkaparehas sila dahil lamang sa itsura, pero yung panloob ay hindi na pala pareho, di ba? Ganun lang din po ang ola. Parang sa tao rin yan, merong ola na maganda at merong ola na pangit at hindi magandang hiraman. Kapag sinasabi natin na lahat ng ola masama, lahat ng ola nang haharas, hindi po totoo yun. Huwag niyo sasabihin, huwag natin i-generalize lahat ng ola, kasi parang tao yan. Kasi pag sinabi mong lahat ng tao masama, ikaw nagsabi, di masama ka rin. Ganun yun. Sana bigyan natin ng kaunting logic itong sinasabi natin na lahat ba ng ola masama. Hindi. Meron akong sasabihin sa inyo at meron akong isi-share sa inyo na isang ola na hindi ako nakaranas ng harassments kahit gaano katagal na yung utang ko. Hindi ako nakaranas ng pagtawag-tawag nila, yung mga tawag na mayat-maya, yung mga text na mayat-maya, yung mga email na mayat-maya. At never ako nakaranas sa tinawagin nila yung mga contacts ko. At never ako talaga nakaranas ng harassments kahit napakatagal na ng utang ko. So, simulan na natin kung ano tong ola na ito na maaasahan naman talaga. Sana huwag nating tawag doon, i-farm o yung utangan pero hindi babayaran. Marami na ako nakikitang ganyan ngayon sa mga Facebook page na pag alam nilang ola, kahit na legit o yung mga talagang galing sa bangko, inuutangan at hindi binabayaran. Huwag masyadong makapal ang muka. Huwag kayong ganun. Ako man, may utang pa rin ako rito. Pero, nais ko talaga mabayaran sila ng paunti-unti. At ngayon medyo nagsisimula na ako magbayad ng mga pailan-ilang ola ko. Sinubukan ko magbayad sa GCash dahil may utang pa ako ron. Naghulog ako nung nakaraan pero parang hindi yata nabawas. Ang gusto yata siguro ni GCash ay buo kong bayaran yung aking natitirang balance. Kaya ang plano ko is bayaran ko na talaga siya ng buo na lang. Ipunin ko na lang yung ibabayad ko imbis na hindi mabawasan. Pero ito pag-uusapan nating ola na ito ay hindi yung GCash. Kung hindi, ang most recommended para sa akin na utangan ninyo ay Civilis. Hindi ko siya pinopromote. Hindi ako sponsored. Basta isi-share ko lang sa inyo kung bakit ko sinasabi na mas recommended ko Civilis na utangan dahil nga po maayos sila sa lahat ng bagay. Ganito, kung may magsasabi naman na mataas ang interest nila, sasabihin na, may nag-comment kasi sa akin na, paano ko nasabing mababa? Ang hiniram daw niya is 4,000, dumating sa kanya ay 3,600. At ang babayaran niya is 4,400. Ganito po kasi yan. Sinasabi na tataasan pa kayo, ihahalin tulad natin ganyan sa mga ola na hinihiraman ninyo, di ba? Katulad ng mga ola na 7 days. Magkano ikakaltas niyan? Hiram ka na 3,000. Ibibigay sa'yo magkano? 2,000? 1,000 na agad, tapos babayaran mo 7 days. Parang unfair naman kay Bilis kung sasabihin natin, i-compare nila yung kanyang sistema doon sa mga nanghaharas at mga illegal ng transaction ng mga ola. Si Bilis naman, siguro makatarungan na yan para sa isang lending company na kailangan din naman kumita. Like, yung processing fee nila na 10%. Example sa akin, 5,000 ang hiniram ko. Binawasan ako ng 500, di 4,500 na lang. Pero for 3 months po yun. Ngayon ibabalik ko siya ng 5,500 for 3 months. Ibig sabihin, wala pang 10% yung aking babayaran sa kanila sa loob ng isang buwan. I-example ko, hatiin ko sa 3 months yung 10% na yan. 369, o sabi nga 3.1% sa isang buwan. Hindi na masama para sa akin for 3 months, unti-untiin. Kesa naman doon sa mga sinasabi nyo na talagang halos kalahati ang makukuha ninyo, tapos babayaran nyo for 7 days. Yung iba nga, makukuha ninyo ng buo, pero babayaran sa loob ng isang buwan, doble ng inutang nyo. Kunwari, 4,000. Tapos pagdating ng isang buwan, na due date, 8,000 na babayaran nyo. Ganun ba yung mga tipo nyo?
Ganun ba yung gusto nyo mga OLA na hihiraman? Yung mga magrereklamo pa kayo dito, ganyan napakababa naman ang talaga ng interest at hindi nang haharas. Hindi tumatawag sa ibang tao, hindi nakikialam sa mga contacts ninyo, hindi makulit. Kung mag-i-email man sila, sa panahon mismo ng due date ninyo, papaalala lang nila kung meron kayong overdue. Kaya nga sa akin, sabi ko sa inyo, mas legit ito. Ang problema nga lang, hirap mag-apply ang iba rito dahil nga sa sobrang higpit ng kanilang sistema sa pagpapautang sa mga tao. Kasi siguro meron silang tinitignan sistema kung pwede ba o eligible ba talaga yung tao na mangutang sa kanila at baka may mga utang din ito na hindi nabayaran o may mga record kayo na utangan doon sa mga ibang OLA like si Tala, si Juanhan, si Dido na hindi niya nabayaran at nakita nila sa kasi nga si Bilis is a CIC accredited, di ba? Legit po siya. Kaya once na hindi natin mabayaran, automatic may record tayo sa CIC, mababa ang ating credit score. Ngayon, kasi sabi ko po ito sa inyo, hindi para i-promote si Bilis, kundi para sabihin ko sa inyo na hindi talaga lahat ng OLA ay masama. Sa susunod siguro magre-review na rin ako ng ibang OLA na maaaring makatulong dun sa mga gusto umutang pero hindi yung hindi babayaran. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo, huwag nating lahatin. Yun lang naman po ang pino-point out ko rito. Ayoko naman yung mga ganong mindset ng mga tao na porket na naharas na ng OLA, lahat na masama. Hindi ako ganong klase ng tao. Hindi man ako yung tipo na bata. Hindi ako isip bata para mag-isip na kaaway ko yun. Kinakausap mo siya. Ganun yun eh. Diba? Away ko yan, huwag mo siya bati. Ganun. Bata lang po ang nag-iisip ng ganun. Kung may galit po kayo sa mga OLA, papayo ko sa inyo, yun lang po, kung ano lang po yung naranasan yung OLA, yun lang po ang sabihin nyo na hindi magandang hiraman at huwag nyo subukan. Siguro sabihin nyo ng nakahiram kayo kay okay peso, nakahiram kayo kay pera mo, tapos siniras kayo. Pwede sabihin nyo yun, hindi magandang utangan yan. Pero kung sasabihin nyo lahat, i-generalize. Hindi ko mindset yan eh. Kaya siguro maraming galit din sa akin na nagko-comment na hindi ako capable or hindi ako tamang tao para panoorin about sa mga OLA. Kasi nga nananakot daw ako, nagbibigay ako ng mga maling info, o nagbibigay ng mga kwentong barbero. Kesa naman doon sa mga ilang OLA vlogger na pinapanood nyo, na kahit na-revoke na yung lisensya, sasabihin legit, nangaharas na yung OLA, sasabihin legit. Hindi po ako ganon. Kasi ako talagang sinishare ko sa inyo about on what is my experience on that OLA. Kaya nga yung mga nangharas sa akin, hindi ko binayaran. Yan lang po ang pinopoint ko. Ngayon, kahit ba't gusto ko binayaran? Kasi gusto ko makaharap sila ng harapan. Ngayon, kung sabihin si Bilis, pupuntahan ako sa bahay, walang problema, makikipag-settle ako ng maayos. Kasi, pwede naman silang kausapin through email, through their customer service na kung bakit hindi kayo nakakapagbayad, kung paano nyo ba isa-settle ito ng payment arrangement. Totoo lang, pwede naman sigurong ibalik yung principal amount kung makikipag-usap na tayo na maayos. Yun kasi ang nagiging problema natin, hindi natin kinakausap yung mga legit na mga OLA kapag nagkakaroon tayo ng problema na hindi natin nababayaran agad-agad sila. So yun na sinasabi ko sa inyo, huwag natin i-generalize lahat ng OLA masama. Tignan din natin yung positive sides ng ibang OLA na talagang tumutulong na makapagbigay sa atin ng financial na emergency funds. Like that. Kung kaya naman natin bayaran, bakit hindi? At kung nagkakataon na hindi natin nababayaran, magpaliwanag tayo na maayos para naiintindihan din tayo ng ating mga loaner kung bakit tayo nagkakaproblema. Yun ang po ang sinasabi ko sa inyo. Huwag natin i-generalize, huwag tayong ganong klase mindset. Dito sa channel ko, nagbibigay tayo ng awareness at babala kung ano yung mga OLA na dapat yung iwasan. Kaya nga, binibigay ko sa inyo is advice kung paano naman haramin kapag ginagawan kayo ng mali o hinaharas kayo. Pero pagdating dito sa Bilis, wala kayong magiging problema kung sakali makakautang kayo sa kanila. At sana po nakatulong ang video ito at itong inyong lingkod ka dyan ng Janitor TV at Join Dep sa pangutang usapang OLA.